Si DPWH Region 5 Director Virgilio Eduarte, kaugnay ng trapiko dyan po sa Andaya Highway. Magandang tanghali po, Director Eduarte. Ayos po, magandang tanghali din po, ma'am. Okay, sir, una po naming tanong, ano na po ang detalye nitong inaprubahan na implementasyon dyan po sa Ilocos, sir, ginagawa ngayon dyan dahil po sa katakot-takot na matinding trapiko dyan? Correction na po, hindi po Ilocos, sa Bicol po tayo, ma'am. Pasensya na po, Okay, ulitin ko po yung tanong ko, sir, no? Tayo. Ulitin ko na lang po. Para sa kaalaman po ng lahat, ano po ang dahilan ng matinding trapiko sa Andaya Highway? At pag-antala ng pagdating ng mga bus mula Maynila patungo nga po dyan sa Bicol Central Station. Ayos, ma'am. Salamat po sa pagkakataon na ma-explain po yung side ng DPWH. Alala niyo naman po, recently lang ay binisita po tayo na Typhoon Christine at saka yung Typhoon Pipito. Dito rin po yan sa Bicol. Ngayon po, matinding ulan yung Typhoon Christine. And then, nasaturate po yung lupa natin sa kalsada natin. Tapos sinundan pa ng Typhoon Pipito. Kaya, dito mga 8 days ago, bumagsak po yung ano natin dyan sa may municipality of Labo. Meron po tayong dyan dalawang seksyon no, nakikita nyo dun sa social media. Correction lang po, hindi po yung bridge, kalsada po yon na 2 lanes. Ginagawa po yon ng DPWH Capsor 1st District Office, ang Andaya Highway. Yung 1 lane na yun po na yan ay nire-block. Meron tayong ongoing na reblocking. Pero ang instruction ko po yan dahil holiday season na po tayo, pina-stop ko po lahat yung trabaho dyan para hindi lalong makongested yung kalsada natin. Ngayon wala pong trabaho dyan. Ngayon ang ginagawa po natin dyan, yung nakahanging na pavement na po, ay natapos na po yung isang section ng road slip. Tapos pupunta na po tayo dun sa pangalawang section. Pagka natapos na po yon, yung isang section niya yun na natapos na po ay pinapadaanan na po natin sa mga sasakyan. Ngayon, ang in-advise namin dyan, yung mga sasakyan galing from north to south, dadaan ng Andaya Highway, ay yung mga heavy vehicles lang po. Yung light vehicles ay pinapadaan po natin dito sa may Santa Elena going to Kapalonga, and then Kapalonga lalabas po siya sa Labo. So mag-increase lang ng yung time ng mga 1 hour, dadagdagan lang instead na 1.5 lang po, 1.5 hours from Santa Elena going to Daet. Ngayon po ay magiging 2.5. Pero ito pong alternate route na Santa Elena going to Kapalonga, si Pangaliban papuntang Labo, ay ito po ay hindi pa po national road. Kaya makipot po yung kalsada, kaya nga light vehicles lang po ang po pwedeng dumaan doon para hindi naman po congested yung Andaya Highway natin. So meron na po tayong naka-assign ng mga police dyan sa Santa Elena, dito sa may Ragay Bridge, kasi meron din tayong ginagawang bridge dyan na 1 lane lang din yung bridge, tapos dito po sa Lupi. So ngayon po ay open na po yung traffic natin doon kasi nga na to-control na po natin yung mga one-way traffic kasi kung wala pa tayong in-install na police dyan ay nagka-counterflow. Yun po yung cause ng mahabang time ng travel dahil yung mga motorista gusto nagmamadali, nagka-counterflow. Pagka nag-counterflow po, ayun na po nag-build up yung traffic natin. Sa ngayon po ay smooth po yung traffic dyan kaya nagpapasalamat po kami doon sa PNP na meron na silang naka-assign dyan na 24/7 na mga police po. Including po yung mga watchmen namin ng mga
may ongoing project ng mga contractor, ay kasama po sila dyan sa mag-manage ng traffic po. Yun po ngayon ang status ng Andaya Highway at saka yung sa Daang Marlica dito po sa Cam Norte po. Director, may tanong po dito kung mga concerns po na posible daw po na mag-collapse daw anytime yung sa bahagi ng Lupis dyan sa Cam Sur dahil naging triple daw po ang volume. Po na hindi na po magkukulaps kasi nga hindi na po namin pinadaanan yung one lane na yun na nag-scar po. Nang bumagsak yan ay one lane na lang po ang pinapadaanan namin. So, no way na mag-collapse yan kasi wala pong load na or sasakyan na dumadaan dyan. Ngayon, na-restore na po yung road slip na yan dyan. Nag-drive po kami ng sheet pile, nag-embank. So ngayon, meron kaming pinadala sa social media na tapos na yung isang road section, yung isa na lang yung ongoing. So, probably hanggang bukas po, matapos na agad yun. Pagka natapos yun, mapapadaanan na po natin yung lane na yun. So magiging smooth na po yung traffic natin dyan sa Lupi. Kailan po inaasahan matapos ang road reblocking na nakakaapekto sa daloy ng mga sasakyan po ulit? Yung reblocking naman po ay totally pina-start po natin yan. Kasi nga, yun po ang nagkukus ng traffic. Ngayon, meron silang pininsel hammer. Hindi na po natin pina-excavate yan. Pina-spreadan po natin ng viscose yan para magamit na rin po sa motorist. Totally pina-stop talaga yung trabaho dyan. RD, paalala na lang po o panawagan po ninyo sa mga motorista na dumadaan o dadaan po sa lugar. Yes, salamat sa pagkakataon na to. Nakikiusap po kami sa motorist na talaga sa Typhoon Christine, marami po talaga ang nadamage na kalsada sa entire Region 5. Ang laki nga po ng damage. Kaya nga, nandun na po sa Central Office yung mga request namin. Pagka na-release po yan, ay immediately ma-restore natin yung mga damages caused by Typhoon Christine. Sa motorista naman po, wag po tayo magmamadalin at saka magkaka-interflow kasi yun po ang nagiging cause ng mahabang pila ng sasakyan. Pasensya na lang po na wag tayo magmadali. Sumunod lang po tayo doon sa traffic advisory na nilagay natin dyan sa junction na ang Marlica at saka Quirino Highway. So, meron naman tayong traffic advisory. Sumunod lang po tayo para hindi naman po tayo masyado ma-congested yung traffic ng Andaya Highway. Kaya nga, ang suggestion namin, yung mga light vehicles ay doon na po dumaan sa alternate route na ginawa natin from Santa Elena going to Kapalonga to Jose Panganiban, tapos lalabas po ng Labo. So, madadagdagan lang po ng travel time yung ng 1 hour instead na dyan po ay nagkaroon po tayo ng siguro mga 3 hours kasi meron po akong kilala na relatives ko po dumaan dyan. Talaga 3 hours po. Ngayon kung susunod tayo doon sa traffic sa management na ay nano sa kanila, ay hindi po tayo magkakaproblema. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, DPWH Region 5 Director Virgilio Eduarte. Welcome po. Thank you also.